Na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, so today we are going to have a very new topic at ang title po ay Dealing with Delayed Blessings. Sabi nga natin, Dealing with Delayed Blessings. Pero bago po yan, let me just give you some few reminders as always. So ang ating pong YouTube channel na The Master Teacher BS, paki-like, share, and subscribe. Paki-silent po ang ating mga cellphone at magsulat po tayo ng mga salita ng Diyos. Please take down notes and take a picture because a picture is worth 8,000 words. So wag din po natin kakalimutan na magdala ng ating mga invites. Let's invest and invite every Sunday, worship service, and every Friday, Wednesday, kagaya po nito, midweek service natin. May dala po ba kayo? Okay, ipagsabi po natin na mabilis na po tayong matatapos every Wednesday. Hindi na kayo gagabihin. Amen? Also, watch our online worship service sa mga hindi po nakaka-attend physically sa ating church. Okay? So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, kung handa na po tayo, sabay-sabay na po tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po mga kapatid? Kasi pag sinasabi natin ito, ito'y deklarasyon ng pagpapala in our spirit, soul, and body. Yung background ata natin na ilaw gumagalaw. Number 1 lang. Yan. Yan. Thank you po. Let's begin dealing with delayed blessing. Sino po sa inyo gusto ng blessing? Yan. Nakita niyo yung picture? Asa yung picture natin? Sorry, wait lang. Yan talaga pag live eh. Ako din yan eh. Yan. Okay. So nakita niyo po yung picture? May paparating ng pagpapala sa inyo. Gusto niyo po ba? Amen. At ito'y pupunta mismo sa tapat ng inyong bahay, papasok sa inyong mga bulsa. Ang kaso, delayed. Nakita niyo po ba yung kariton? Yan, di ba? Punong-puno ng pagpapala. Kaya lang si Kuya Ryder nagkariton, kaya matatagalan ang dating. No, bakit nga po ba delayed ang blessings natin? Ano ang pumipigil sa mga pagpapala? Gusto niyo po ba ng pagpapala? O, bakit napipigilan nito? Anong problema? And let's answer how to deal with it. So it's time to learn. Sabi po rito, next, in real life, no, sa totoong buhay, there is no such thing as delayed blessing. Sa totoo lang, wala naman talagang delayed na pagpapala. Maliwanag po? Pero anong meron? Only delayed manifestations. Amen? Sabi nga natin, delayed manifestation. So it is the delayed, divine delays that are blessing in disguise. Hindi kagad dumarating kasi pagpapala pala ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Sa unang dinig, pag sinabing delayed blessing, para itong negatibo. Na? Parang ang tagal, parang pinagkakait sa'yo. No? Pero ang totoo pala ay ito. Sa mga nakakita po, sabi sa picture, a delayed blessing is a good thing. Magandang bagay ito. That happens later than expected. It's the concept that something beneficial may not arrive on the preferred timeline. No? Darating ito hindi sa inaasahan mong oras, but it will still arrive. Darating pa rin ito, perhaps in a more beneficial way. This can be seen as God's perfect timing. Sabi nga natin, God's perfect timing. Very good. Where blessings are where blessings are delayed, not because they are denied, but because ano daw? They are being prepared for a greater outcome. Kaya pala minsan, pinipigil pa ng Diyos yung mga pagpapala na para sa iyo kasi hindi pa perfect timing. Tama? At pag perfect timing na, ito'y ibibigay sa iyo with a greater outcome. Magugulat ka, ikaw mismo ay tunay ng pinagpapala ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya huwag tayong susuko. Next, delay is about what? Time. No? Pag sinabi mong delay, involve ang oras or time. God is not bound with time. With God, there is no delay. Is that clear? Sa Diyos natin, walang delay-delay. Sapagkat siya po ay Diyos ng lahat ng panahon, noon, ngayon, at bukas. Amen po? Pero sabi po ng Ecclesiastes 3:1, look at this. But sabi po, there is a time for everything and a season for every activity
under heaven. Now, ang tinutukoy po dito na time ay time po ng mga tao. Oras natin. Mahalaga po bang oras ng mga tao? Yes. At kaya nga po dapat pinapahalaga natin ito. Pero ang ating pong 24 hours hindi sakop or saklaw ang Diyos diyan. Can you amen? Pwede ang Diyos na siya'y lampas sa 24 hours, pwede niyang paiksiin ito kung gugustuhin niya kasi siya mismo ang gumawa ng oras. Is that clear? Amen. Sa verse 11, same chapter, Ecclesiastes 3:11, sabi diyan, He has made everything what? Beautiful in its time. So may timing. He has also set eternity in the hearts of men. Pag sinabing eternity, wala pong hanggan yan na walang katapusan, no? Na bagay sa puso inilagay ng Diyos. In the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Ang problema, kahit ipaliwanag sa iyo ng Diyos ang lahat ng kanyang plano, hindi natin kayang intindihin. Tama ba mga kapatid? Kaya minsan nakita mo, ay parang iniwan na ako ng Diyos. Tapos mamaya, ay nandiyan na naman siya. Tapos parang mamaya, hindi mo kayang maintindihan kahit ipaliwanag sa iyo ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Kaya ang mahalaga lamang po ay magtiwala tayo sa Panginoon. Can you hear amen? Alam niyo po ba na ang Diyos, sa Diyos, ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon sa atin? One day in the Lord is 1,000 days sa atin. At iba po ang galawan ng orasan ng Diyos sapagkat may sarili siyang timeline. Sabihin natin timeline. Yan. Hindi nalilimitahan ng oras ang Diyos natin. Tama ba mga kapatid? Kung halimbawa, ang pagpapagaling mo ay 1 to 3 weeks, siya kaya kanyang pagalingin right now. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So, pwede niyang pabilisin, paiksiin, pabagalin, or palitan ng resulta kung nanaisin niya. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos natin. Look at this, 2 Peter 3:8, but you must not forget, huwag mong kalimutan, dear friends, a day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. No? Yung 1,000 taon natin, isang araw lang sa Diyos yan. At yung 1,000 taon ay pwedeng isang araw lamang sa Kanya. Can you hear amen? Psalms 90 verse 2, sabi, before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world from everlasting to everlasting. Ano daw? You are God. No? Sa pinakamatagal na panahon at sa darating pang matagal na panahon, siya ay Diyos. You are God. Sa NLT, ang ganda ng salin. Before the mountains were created, wala pang bundok. Before you were made, the earth and the world, ano sabi? You are God. Without, look at this, without beginning, without end. No? Wala siyang pasimula, wala rin siyang dulo, kaya hindi siya saklaw ng oras natin. Can you hear amen? So dito po, nilinaw ng salmista na ang Diyos natin ay lampas o hindi sakop ng time ng tao. Kaya kung ang tingin natin sa blessing natin minsan ay delayed, sa Diyos, not delayed. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At maiging maintindihan natin ito. Sabi, Lord, ang tagal naman ng trabahong binibigay mo sa akin. Delay palagi. Ang sabi ng Diyos, hindi delayed. Amen po ba mga kapatid? Kasi gusto ng Diyos na makakilos siya sa ating buhay at makita natin na siya'y makapangyarihan higit sa oras na ating inaasahan. Can you hear amen? Bakit? Ang Diyos natin ba'y makapangyarihan? Amen ba mga kapatid? So kung ang Diyos may makapangyarihan, kaya niyang pangyarihin ang anumang bagay na imposible. Amen po? Siya'y makapangyarihan noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. He is God without beginning and without end. Can you hear amen? Okay, so today, let me share with you, very quick, dealing with circumstantial delay. No? Pag sinabing circumstantial, conditional, incidental, o may nangyari, kaya na-delay ang isang bagay. So ano nga po ba yung mga circumstansya o pangyayari kung bakit na-delay ang pagpapala natin? Are you ready to learn? Okay, number 1. Ano po yon? Delay caused by you. No? Ang delay dahil sa iyo mismo. Ikaw ang may gawa. Acts 7 verse 20, balikan natin ang kwento ni Abraham. Kilala niyo po si Abraham? He is the father of all nations. Di ba? Basahin natin ulit. Acts 7 verse 2,
To this he replied, brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia before he lived in Haran. No? So nung siya ay nasa Mesopotamia pa, no, or Iraq, modern day Iraq, nagpakita na ang Diyos kay Abraham bago pa man sila manirahan sa Haran. Sabi nga natin, Haran. Tandaan nyo po yung lugar na yun, Haran. Okay? So, yung Mesopotamia, the modern day Iraq, ito po'y bahay or tahanan ng mga Chaldeans. At ito'y birthplace mismo ni Abraham. So, malinaw po yan. At sabi sa verse 2, bago pa sila dumating doon sa Haran, tinawag na ng Diyos si Abraham. Eh, anong problema? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Because ang kanyang journey ay from Mesopotamia, tapos nanirahan sila sa Haran, at pupunta siya sa Canaan or sa Israel. Kaso ang nangyari, imbis na mula sa Mesopotamia, didiretso na siya sa Israel, nahinto sila sa Haran. Mesopotamia, Haran, Israel. You get that, mga kapatid? So, balikan natin ulit ang kwento. Verse 3. Sabi ng Diyos, leave your country and your people, God said, and go to the land. What is that land? Israel, I will show you. For verse 4, so he, si Abraham, left the land of the Chaldeans and settled in Haran. No? Nanirahan siya sa Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. Now, binanggit dito, sino ba yung tatay ni Abraham? Anyone? Sino nakakalam? Mga nag-Sunday school. Anong pangalan ng tatay ni Abraham? Meron po ba? Balikan natin para ma-review natin. Genesis chapter 11, verse 26 to 27. Sulat nyo, baka lumabas sa Bible quiz. After Terah had lived 70 years. Yung pala, ang pangalan ng katatay ni Abraham ay Terah. No? Madaling tandaan. Terabyte, kilobyte, diba? Si Terah. 70 years, he became the father of Abraham, Nahor, and Haran. 27, this is the account or history of Terah. No, so yun yung nakita natin. Anak niya si Abraham, si Nahor, at si Haran. In verse 31, talon tayo, Terah took his son Abram. No? Abram pa lang siya noon, hindi pa siya Abraham kasi hindi pa siya ginagamit ng Diyos. His grandson Lot, son of Haran. Kilala niyo si Lot? Familiar? Siya yung nakatira sa Sodom and Gomorrah, si Lot. And his daughter-in-law Sarai. Kilala niyo si Sarai, asawa ni Abraham, the wife of his son Abraham. And together, they set out from Ur. Pumunta sila of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, look at this, they settled there. Ang utos ng Diyos kay Abraham mula sa Mesopotamia, sa Ur, pupunta na siya sa Israel, Canaan. Pero merong gitna Haran. At doon sila nag-staycation or nag-stay. Are you with me, mga kapatid? Okay. And then in verse 31, Genesis 11 and 32, Terah lived 205 years and then he died. Saan siya namatay? In Haran. Saan ba sila pa napapunta? Sa Israel, sa Canaan. So, look at this. Inabot na ng katandaan si Terah, about 205 years old. Ang tagal, ano? Kaso, nasa Haran pa rin sila. Hindi pa rin sila nakakapunta sa Israel or Canaan. Doon na siya inabutan ng kamatayan. Are you with me, mga kapatid? Why? Because ang ibig sabihin pala ng salita or ng pangalang Terah ay, look at this, in Hebrew, it means Terak. Sabi nga natin, Terak. Very good. It means Tara, which means, look at that, delay. No? Pag sinabing Tara, in Hebrew, it is a delay. No? Hindi kagad dumarating. The father of Abraham is Terak, and a station of Israel in the wilderness were a place in the desert. So, yun po yung tinatawag nila na Terah or Terak. Are you with me, mga kapatid? So, kaya pala, nagmanifest tuloy yung pangalan ni Terah sa buhay ng pamilya niya. Are you with me, mga kapatid? Kasi 70 years old siya nung nagkaanak kay Abraham at namatay siya sa edad na ano?
Ilang taon siya namatay? 205. So, kasama niya si Abraham approximately, inano ko sa calculator, 135 years. So, ibig sabihin, sakaling si Abraham ay nag-asawa rin, kagaya ng tatay niya na 70 years old na, if you do the math, halos 65 years, kasi 135 minus 70, 65 years siyang na-delay, nag-stay sa Haran para sundin ang calling ng Diyos sa kanya. You get that? Mahaba ba yung 65 years? Napakahaba. Nanay, ilang taon na po kayo? Nanay Bebe? 73. Matagal na po yun, ano? Pero yung 65, mahaba din. So, ang nangyari, hinintay pa niyang mamatay yung tatay niya at napasarap yung stay nila sa Haran. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So, ang tanong ay ito. Next, may mga haran ba na nakaharang sa calling mo sa Diyos? Nakita nyo? Haran, harang. Baka naman nag-overstay ka na dyan, kapatid. Kaya merong delay sa iyong blessing. So, is there a haran that delays your blessing? Hello? May mga haran ba? May mga harang ba sa inyong buhay kaya hindi dumarating ang blessing ni Lord? Isipin niyo yan. Kagaya po ni Abraham, hindi kagad dumating ang pagpapala kasi nag-stay siya ng halos 65 years doon po sa lugar ng Haran. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, let's move on in chapter 12. Chapter 11 po kasi to. Next chapter, dito patay na yung tatay niya, si Terah. And this is a reference ng Acts 7:3 kanina. Genesis 12:1. Nakakasunod po ba kayo? Okay. The Lord had said to Abraham, nakita nyo? Kinausap na siya ng Diyos. The Lord has said, leave your country, leave your people, and your father's household. And look at that. Go to the land for Israel, I will show you. Verse 2, ano pong package ng pagkatawag sa kanya ng Diyos? Anong gagawin niya? I will make you into a great nation. Wow! Napakayaman, napakagandang bansa. And I will bless you. Gusto niyo po ba yon? Ganit, tinatawag kita. I will make you a great nation. I will bless you. Ang ganda nun. Ano pa? I will make your name great. Magiging tanyag ang pangalan mo. And you will be, look at that, a blessing. Yan ang maganda. Pinayaman ka, pinagpapala ka ng Diyos, kilalang kilala ka, pero kayang-kaya mong pagpalain ang mga taong lumalapit sa iyo. Can you hear amen? Super blessed. Now, ito yung na-miss ni Abraham dahil halos 60 to 75 years ay nag-stay siya saan siya nag-stay? Haran. Amen po ba, mga kapatid? Ano pang mga na-miss niya? Look at this, verse 3. I will bless those who bless you. Wow! Lahat na nagpapala sa'yo, pagpapalain ko. And whoever curses you, I will curse. Lahat ng galit sa'yo, magagalit din ako. Susumpain ko rin sila. And all people on earth will be blessed through you. Kaya mahirap awayin si Abraham. Pag may kaaway siya ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? So pag pinagpala mo naman si Abraham, pagpapalain niya ang tao nagpala sa kanya. Can you hear amen? Now, the problem with the calling is this. Oo, tinatawag tayo ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos. Ang pinakamalaking problema, sasagot ka ba sa tawag? Parang sa cellphone natin, di ba? Kahit ring ng ring yan. May kwenta ba yung cellphone na yan? Wala. Not unless kinuha mong cellphone, sinagot mo, hello? Tama ba, mga kapatid? But this time, si Abraham, inabot ng halos 60 to 70 years bago niya sagutin yung missed call ni Lord. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? At nung sumagot sana siya, hello, Lord? Oh, yes. Blessing. Ayan na kaagad. You will be a great nation. No? You will be a blessing to others. Pero pag no, syempre, walang pagpapala. Are you with me, mga kapatid? Sumunod din naman siya in verse 4. Next, look at this. So Abraham left, umalis na siya, as soon as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was, look at that, Abram was 75 years old when he set out, when he left from Haran. No, mali pala ako, hindi lang pala 65. 75 years, may 10 taon pa. Wow, ako magsa-10 taon na sa Pampanga.
And I spend a lot in this area, in this local church. Pero tingnan nyo, 75 years old na siya nung umalis siya sa Haran. Are you with me mga kapatid? At sa edad na 75, nanay 73, o tingnan nyo, si Abraham, sa edad na 75, doon pa lang siya naglingkod. Doon pa lang siya sumunod sa Diyos. Buti po noon, etong maganda, noon umaabot ng 200 hanggang 969 years ang buhay ng tao. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At may nagkaanak pa po, no? Sa edad po na 800, si Methuselah po. No? 800 years old na siya, pero nagkaanak pa siya. Are you with me mga kapatid? No? Pero sabi po rito, in next verse 5, he took his wife Sarai, his nephew Lot, no? Pamangkin niya si Lot, and all the possessions they had accumulated and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of, look at that, Canaan. What's that? Israel. And they arrive there. Look at this. Kaya na-delay yung manifestation, yung sign, yung appearance, mukhang mayaman na sana si Abraham. Kaso, hindi agad sumunod. No? Hindi agad sumunod immediately and completely si Abraham. Are you with me mga kapatid? Gusto niyo bang maging mayaman? Gusto niyo bang medyo tingin sa inyo, amoy mayaman? No? Look at that. Sana sumunod ka na sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Or else, yan ang dahilan kung bakit hirap na hirap ka pa rin sa buhay. Are you with me mga kapatid? Ano po ang susi? Pagsunod sa Panginoon. At hindi lang po yun. Alam nyo ba na pagdating nila sa Canaan, wrong timing. Sabi mo nga, wrong timing. Hindi timing nila eh. Wrong timing. Bakit? There was a famine. Taggutom noon sa panahon na yon sa Canaan. Imbis na yung darat na nila ay promised land, taggutom. So, hindi na sana nila dadanasin ito kung agad-agad silang nakarating sa Canaan. Kaso, from Mesopotamia sa Ur, dumaan sila sa Haran bago sila mapunta sa Israel. You get that mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? And mantakin po ninyo, dahil sa delay na ito, nakuha pa ni Abraham na pumunta sa Ehipto, nagsinungaling siya, sabi niya, kapatid lang niya si Sarah, no? At para lang makakain sila, ay pinatuloy sila ni Haring Abimelech. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Hindi lang po yun. Yung plano ng Diyos ay inalaw niya na mangyari ito dahil inalaw din ni Abraham. Pinayagan niya na mangyari ang delay na yon sa kanyang buhay. Are you with me mga kapatid? Kasi kinonsider niya eh. Kasama niya ang tatay niya. Kasama niya ang angkan ng tatay niya. No? Ang kanyang mga anak, kasama niya. Ang kanyang biyenan, ang kanyang asawa, amiga, mga kapitbahay. No? Mga taong nakapaligid sa kanya. So iniisip niya, ba't pa ako aalis? Masaya na ako dito. Are you with me mga kapatid? Amen. So, Genesis 13:14, talon tayo. Chapter 13. The Lord said to Abraham, after Lot has parted from him, nagiwalay na sila ni Lot, no? Lift up your eyes, no? From where you are, no? Tumindig ka. Kung nasaan ka, look north and south, east and west. Verse 15, all the land that you see, look at that, I will give to you and your offsprings forever. No? Parang yung sa biruan natin, nakikita mo ba, lahat ng natatanaw ng mata mo, hindi akin yan. No? Pero ito iba, sabi ng Diyos, lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. North, south, east, west. Tama ba ako? Tama. North, south, east, west. Are you with me mga kapatid? So, binigay ng Diyos ang lahat ng lupa na yan. 16, I will make your offspring like dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Kaya nyo bang bilangin ang buhangin sa dalampasigan? Kaya nyo po ba? Ibig sabihin, napakarami ng angkan ni Abraham. Amen mga kapatid? Verse 17, ano pang sabi ng Diyos? Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. No? So, lumakad ka, lakaran mo ang lahat ng mga pag-aari mo na ibinibigay ko sa iyo. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Now, hanggang chapter 13 lang ito. Pero kung babasahin nyo po yung chapter 14 hanggang chapter 20,
Sinikap naman, mayaman na sila, maganda na ang buhay nila. Sinikap ni Abraham at ni Sarah na magkaanak sa pamamaraan na gusto nila. Are you with me, mga kapatid? Definitely in chapter 16, na-introduce si Hagar at doon nagkaanak si Abraham kay Hagar, alipin nila na Egyptian, at ang anak ay sino? Ishmael. Sabi mo nga, Ishmael. Oh. Ang nangyari, pinangunahan nila ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? During that time, nung sinabi ng Diyos na, Abraham, Sarah, bibigyan ko na kayo ng anak, sabi ng Diyos, pinagtawanan ni Sarah ang Diyos. Bakit? Kasi nga, imposible na magkaanak sila dahil makunat na eka. No? Ibig sabihin ay, di na kaya ng mga buto. Paano pa ako magkakaanak? Sabi ni Sarah. So, imposible ba na gawin ito ng Diyos? Hindi po. Genesis 21, talon tayo, chapter 21, verse 5. Look at this. Abram was 100 years old when his son Isaac was born to him. Look at that. Ilan taon siya nagkaanak? 100 taon. No? Nagkaanak din siya. Kaso matanda na. No? Sa panahon natin ngayon, baka nga po, pag 100 years old ka, di ka na makalakad at di ka na makahabol ng bata. Tama ba, mga kapatid? Kasi, or else, baka nga sabi nila, patay na or wala na. Tama ba, mga kapatid? Pero this time, ibinigay ng Diyos ang anak, imposible man na to, sapagkat ang Diyos ay hindi saklaw ng oras ng tao. Can you amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Therefore, next, getting ahead of God is what? A terrible mistake. Amen po ba? Pag pinangunahan mo ang Diyos, matinding pagkakamalian. It is a terrible mistake. You will get what you want, but, look at that, but you will never want what you got. No? Makukuha mong gusto mo. Sige, ipilit mo. O magkaanak kayo, nagkaanak. Pero, hindi mo magugustuhan ang magiging resulta ng iyong kinuha. Are you with me, mga kapatid? Bakit? Hindi ito ang kalooban ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? So nagkaanak si Abraham kay Hagar at ito si Ishmael. Pero hindi naging magandang relasyon ni Sarah at ni Hagar. At ang sabi nga po, yung lahi po ni Ishmael ang pinagmulan ng lahi ng mga Muslim. At ang mga Muslim ang pinakamatinding karibal ng mga Kristiyano even to this time. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? So you can get what you want, but you will never want what you got. Are you still with me? However, look at this. Next po, obeying God will not result to blessing. Teka, pastor, di ba natutunan natin, obedience means blessing? Tama ba, mga kapatid? Obedience means blessing po ba? Yes. Pero this time, look at this. Obeying God will not result to blessing. Bakit po? Kasi di ba minsan, wala naman talagang dumarating na pagpapala sa iyo kahit ang bait-bait mo na, kahit na sumusunod ka na sa Diyos. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya nga matampuhin ng maraming Kristiyano. Sino sa inyo matampuhin? Lord, ano ba yan? Nag-attend na nga ako. Naglilingkod na ako. Bakit wala pa rin ang prayer ko? Are you with me? Are you with me, mga kapatid? Obeying God will not result to blessing. But look at this. Rather, obeying God will manifest your blessing. Sabi nga natin, manifest. Yan. May blessing ka na. Sabi sa katabi, may blessing ka na. Hindi mo lang nakikita. Hindi nagmamanifest sa iyo. Either, pine-prepare pa ng Diyos sa iyo. Hindi delayed pine-prepare ng Diyos sa iyo. Or, on the way na, paparating na. Ayon sa panahon na binigay ng Diyos. Are you with me? Amen po ba? At maaari mo itong makita or mag-manifest. How? Kung susunod ka sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Kagaya ni Abraham, kailan niya nakita yung kanyang pagpapala? After 75 years na pumunta na siya sa Israel. Now, ano ang dapat mong gawin para makita mo ang pagpapala ng Diyos? Are you interested? Gusto niyo ba mong malaman para makita ninyo ang pagpapala? Alamin mo kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo. Boom. Amen? Alamin mo. At pag nalaman mo, ito palang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Pakanta ka ng pakanta, hindi pala yun ang pinapagawa sa iyo. Ang gusto pala ng Diyos ay humayo ka. Kaya pala wala pa rin ang pagpapala. Are you with me? Pero pag nalaman mo, pinapahayo pala ako ng Diyos,
brothers and sisters, ang pagpapala ay parating na sa iyong pintuan at sa iyong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Are you still with me? Sumunod tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Are you with me? At doon pa lang, pag sumusunod ka na sa Diyos, kay Kristo, lilitaw, magmamanifest ang iyong mga blessing. Are you here with me, mga kapatid? Last two verses, 2 Corinthians 1:20, the yes to all, everybody, the yes to all of God's promises is in Christ. And through Christ, we say yes to the glory of God. No? Lahat ng pangako ng Diyos na kay Kristo na. Kaya pag sumusunod ka kay Kristo, lahat ng pagpapala na yan para sa iyo at napapapurihan ng Diyos pag yumayaman ang ating buhay. Can you amen? Amen po ba? John 1:16-17, last verse. From the fullness, tinodo na, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Isa lang bang pagpapala? Hindi. One blessing after. O, hindi pa ubos. Marami na namang dumarating. Are you with me? Bakit? Fullness of grace. Ano bang grace? Something you don't deserve, but it was given to you after all. Amen po ba, mga kapatid? Pinagpapala ka pa rin kahit di ka nag-church, kahit di ka nagpe-pray, kahit di ka nag-journal. Bakit? Fullness of grace. Para pag naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, ang sasabi mo, Lord, talagang may Diyos na mapagmahal sa akin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. For the law was given through Moses. Look at that. Grace and truth came through Jesus Christ. Our obedience ay hindi dahil sa law o sa batas, sa 10 utos na pinagkaloob ng Diyos, but it is about obeying Jesus Christ. Amen mga kapatid? Sundin mo si Kristo. Sabi sa katabi, sundin mo si Kristo. At lahat ng pagpapala ay para sa iyo, the yes to all promises, one blessing after another. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. May natutunan po ba kayo? Amen. So next, to be continued. At ang ikalawa po, nasasagutin natin, what is that circumstantial delay? Number 2 is, delay caused by others. No? Pwedeng ikaw ang may dahilan, or pwedeng ibang tao naman. So pag-usapan po natin ito next week. Are you still with me? Okay, ano pong ating challenge, everybody? Be patient. Your blessings are coming. Once again, be patient. Your blessings are coming. Sige po, tayong natin tumayo. You'll never know how close you are with your blessing. Brothers and sisters, don't give up on what you prayed for. Wait, prepare, and get ready. Because sometimes the wait is longer because the blessings is bigger. Amen mga kapatid? And the bigger the blessing, the more preparation ang nais ng Diyos para sa atin. Trust the process even it feels slow because God is about to release a big blessing. Do you trust God? Amen? Do you trust the Lord na pagpapalain niya ang iyong buhay? Be patient. Your blessings are coming. Amen, mga kapatid? So let us pray. Father God, we thank you for everything that you have done in our lives. We thank you for you are so good to us. Lord, thank you for explaining to us that there's no such thing as delayed blessing. Hindi pala delay ang pagpapala namin. Hinahanda mo lang kami para pag dumating ito, maganda ang outcome, Panginoon. It is a greater outcome for all of us. Para hindi rin masayang ang mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin. Lord, salamat po sapagkat napakayaman ng iyong biyaya. Na sometimes, minsan pinipilit namin, Lord, ibigay mo na ito, ibigay mo na iyan, akin na ito. And yet, Lord, minsan you allow it, pinapayagan mo kasi mahal mo kami. Still, Lord, your perfect timing is the best, Father. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala sa iyo na hindi kami mainip, that we need to wait and prepare and be ready for the blessing that's coming our way. Panginoon, dalangin po namin na sa aming paghihintay, gawin namin kung anong ginagawa ng isang waiter. Serve. We serve you, Lord.
upang hindi po masayang ang aming paghihintay. Lord, samahan mo po kami at patuloy po na kayo ang mag-bless ng mga lesson na ito as we continue next week. Dali mo po ang aking mga kapatid sa lugar na ito at maingat tayong binabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Lord. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, be patient. Your blessings are coming. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. So kung tayo po na-bless, pagpalain po natin ang gawain ng Panginoon. Let's